Mapagpalang araw po na Undas Day. Mga kaibigan, o kumay-kamay ka. Undas Day po ngayon. Meron tayong Bible Study sa Barangay 96, Sony District 1, Tondo, Manila, sa tindahan ni Sister Cyril. Ngayon, ang ating titignan, yung sinabi ni Jesus dito. Ito, ganito po yan ha. Itong binabasa ito sinasabi ni Jesus. Ito'y binasa lang po ni Jesus doon sa sulat ni Propeta Isaias. Tandaan nyo ha, binasa lang po ni Jesus yung sulat ni Propeta Isaias. Okay, ganito po nakalagay. Pero bago tayo papalahod doon, siyempre, gaya ng nakaugalian natin, lumalapit tayo sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. Panginoon Diyos, aming Ama, na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Ayon po sa nakasulat sa Biblia. Samahan mo kami ng iyong Santong Espiritu. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ganito po ang nabasa ni Jesus sa sulat ni Propeta Isaias. Patungkol sa mga taong kababayan po ni Jesus. Mga Udyo po sila, si Jesus ay Udyo rin po. Okay. Dito po sa sulat ng Marcos 7:6. Ito po Sinagot sila ni Jesus, mga pampagkunwari. Tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo ng kanyang isulat. Kita niyo po? Sa panahon ni Isaias na propeta ng Diyos, ito ang binabasa ni Jesus. Isipin niyo po, ang tanong, kailan nagsimula yung kay Propeta Isaias? Tingnan natin yung libro ng Isaias. Kung kailan siya nagsimula. Ano po? Ito, tingnan lang natin sa paunang. Ito. Pasimula. Ang pamagat ng aklat na ito ay kinuha sa pangalan ng isang dakilang propeta na naninirahan sa Jerusalem noong huling bahagi ng ika-8 siglo. Huling bahagi ng ika-8 siglo. BC. Before Christ. Ito po yung sulat ng, anong sabi dito? Isang dakilang propeta. Sino po yun? Si Isaias. Dakilang propeta po pala. Ibig sabihin, major prophet, hindi po minor prophet, major prophet. Okay. Balikan natin yung sinasabi ng ating Panginoong Yesus noong panahon na siya nandito sa lupa at binabasa yung libro ni dakilang propeta na si Isaias. 6, ulitin natin. Sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari. Pansinin niyo yung unang salita, mapagkunwari. Ibig sabihin, mapagbalot kayo yan. Kaharap mo, lahat ng sinasabi o pinabuhat, puro tama yan. Pagtalikod mo, kinukwento ka sa iba. Yun ang balat kayo. Pagharap kaharap mo, okay siya. Then, ilalako ka pala sa pagtalikod. Sinagot sila ni Jesus, mapagkunwari. Tama nga sinabi ni Isaias tungkol sa inyo ng kanyang isulat. Ano ba yung isinulat ni Isaias patungkol sa kanila? Sa mga Israelita. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito ay sa bibig at hindi sa puso bumubukan. Ito po yung salita ng Diyos na binabasa ni Jesus na patungkol sa kanila. Anong sabi niya? Pakunwari. 7. Walang kabuluhan ng kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos sa kanilang umuutos. Sumasamba sila sa Diyos. Sumisimba sila sa Diyos. They worship God.
Pero anong klaseng pagsamba ang ginagawa nila? Pakunwari lamang, pakitang tao. Parang sa panahon natin, kunwari, papas na simbahan na, parang banal na banal, hindi makabasag pinggan. Pero paglabas, sabi ng tao, yan, galing pa naman simbahan niya. O, di ba, titismus ka na. Anong nakalagay? Sumasamba sila sa Diyos, pero anong nakalagay? Walang kabuluhan ng kanilang pagsamba. Bakit walang kabuluhan ng kanilang pagsamba? Sapagkat ito'y sa bibig, hindi sa puso bumubuwan. Sa puso, kung susukatin mo sa puso, nagkukunwari lang po. Now, pakitang tao. Yan. Okay, 7. Walang kabuluhan ng kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Ngayon, anong klaseng mga utos po ito na sinasabi ni Jesus o ni Propeta Isaias sa kanila? Ito, sunod. 8. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay mga tradisyon ng mga tao. Yun po pala, mga tradisyon ng tao po pala ang kanilang sinusunod. Ano po ba yung tradisyon? Yung kinalakihan. Kaya nga yung mga ninuno natin, kung ano yung natutunan nila noon sa kanilang pagkareliyoso, sabi hanggang dumating sa ating panahon. Yan. Kumbaga, hindi nawawala yan. Kaya nga, minsan meron ako nakitang mismo sa amin. Yan ang aming natutunan noon. Kita nyo po. Kaya, yun din ang pinagagawa nila sa amin. Nung wala pa po akong kamalayan sa Biblia. Pero nung nagkaroon na po akong kamalayan sa Biblia, binabalik tanaw ko po yun. Ang layunin, hindi naman po masama. Kasi nga, wala silang pagbatayan. Kundi yung salit-saling salita. Pero nung magkaroon na akong kamalayan sa Biblia, sabi ko mali pala yun. Siyempre, meron na akong batayan, ang Biblia. 9. Sinabi pa ni Jesus, ang gagaling ninyo. Gagaling ninyo para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, pinapawalang bisa ninyo ang mga utos ng Diyos. So, 2. Tradisyon ng tao at utos ng Diyos. Sumasamba sila sa Diyos eh. Hindi mo masabing hindi sila godly. Godly sila. Pero, mas nangingibabaw po yung kanilang mga tradisyon. Mas nangingibabaw po yung kanilang tradisyon. Kaya mas nangyayari ang sabi ni Jesus, pinawawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Kapag pala sinusunod mo, kaibigan, yung tradisyon ng tao, pinawalang bisa mo pala ang utos ng Diyos. Bigyan ko kayong halimbawa. Sa gabi, ay huwag kang magwalis ng palabas. Usually, pag nagwawalis tayo, puro palabas. Paggabi, bakit daw huwag palabas? Kasi nga daw, lumalabas po yung swerte. Ano pa? Kapag mayroong patay, nasa kalsada yung puro. Anong sabi ng iba? Huwag kayong magwalis. Merong ganyan. Pero hindi nyo po ba alam kung isa may mga tayo ng aso, tayo ng pusa dyan. Hindi nangangalingasaw yung tayo ng pusa aso. Huwag ka bang magwawalis? Siyempre magwalis ka naman.
halimbawa kumakain kayo, nasa lamesa. Alam nyo yung ugali ng Pilipino, yung nasa diretsong lamesa, yung nanay at tatay, yung magkaharap, yung mga anak sa kabila. Pag meron tumayo, may alis, huwag ka munang aalis, ikot muna namin yung plato namin. Yan, tsaka ka na pwedeng umalis. Yung mga ganyang customary ng tao, yan ay mula sa salit-saling sali. Yung natutunan nila noon sa kanilang matatanda at hanggang ngayon sa panahon natin ay pinatutupad ba yan? Pinatutupad ba yan? Even sa reliyon po, Petsa 1 ng Nobyembre, anong selebrasyon ngayon? All Saints Day, araw ng mga santo. Kinabukasan, Petsa 2, All Souls Day, araw ng mga kaluluwa. Bakit ka pumupunta ng simenteryong Auno? Araw ng mga santo yun. Ibig ba sabihin, yung mahal mo sa buhay, santo yan? Bawa namatay yung mahal mo sa buhay, adik, o pumapatay ng tao. Santo ba yun, kaibigan? Ngayon, nasabi nila, kaya ka daw pumupunta, ginuguling tayo mo yung mga santo. Yan ang kanilang paliwanag o sabihin na natin palusot. Bakit nga naman kasi ang alam ko, pag ganito ngayon, ang dapat kasi sa amin sa buhay, pag uno na sa simbahan. Sige, Kasi tuloy mga mo. santo yun. Yan. Ngayon, kinabukasan, isa daw yun talaga yung sa patay. Yan. Doon na sa pumunta sa lideryo. Yun, pagkatay din yun. Ganun sa amin. Maganda yung sa inyo, sa Bohol. Ganun sa amin. Nasa simbahan, siyempre, yung mga santo nandun. Nandun lahat. Maganda. Ganun sa amin. Pag uno, ang ganito, nasa simbahan sila. Tapos pagdating ng sa lang pumunta ng lideryo. Kasi talaga, yun talaga Yan, di natutupad yung nasa tradisyon ng simbahang Katoliko. Sila lang din naman nagsabi niyan. Ako, di ko man alam yan. Natutunan ko rin sa kanila yan. Yung Petsa 1, araw ng santo. All Saints Day. Kaya dapat, kung titignan natin, traditionally, at dos tayo pupunta. Araw ng kaluluwa. Problema, alam nyo ito ewan ko, makinig ka, baka sakali meron ka rin alam na kwento Sister Cheryl. At magkaroon din ako ng kaalaman yan. May dala tayong kandila, may dala tayong bulaklak. Yung kandila, ang sinasabi, simbolo ng liwanag. Kasi nga raw po, yung kaluluwa ng yumao, gumagala pa sa lupa. Ngayon, hindi niya makita kung saan siya pupunta, gawa ng madilim. Kaya nagdadala tayo kandila, nagtutulos sa simenteryo man, sa bahay o sa simbahan man. Para daw yung paglalakbay niya, maliwanag at mabango kasi meron tayong dalang bulaklak. Tanong ganito po. Kung gumagala yan, dito to yung sinasabi nila, ayan, si tatay nakita ko. Di po ba ganyan mga tao? Ay, si nanay nakita ko. Lalo na kung meron kang paborito doon sa tahanan mo. Usually, yung mga rocking chair Ay, si tatay mahilig dyan. Wala naman tao pero gumagalaw. Andiyan si tatay. Paano naman ako? Nung bata ko, namatay yung father ko. Kasi po, yung naikayat kami nung tsahin ko, yung panganay na kapatid ng tatay ko, si Chang Ebis. Ngayon, wala na rin po yun. Naikayat kami sa espiritista. Ang espiritista po, kumakausap ng kaluluwa. Minsan, si Jose Rizal.
kinakausap, nagbubunot ng ngipin. Wala pong ano yun, anesthesia, alcohol lang. Nakita ng dalawang mata ko, binunot yung ngipin. After nang mabunot yung ngipin, yung nagbunot yung espiritista, nagpakilala siya. Ako si Dr. Rosales. Kita nyo, nabunot niya. Walang ano man anong instrumento, daliri lang. Ngayon, yung tatay ko namatay. Sumagguni kami sa espiritista na kapitbahay namin. Yung espiritista po, yung lalaki, yung medium, yung asawa niya, assistant niya. Aba, so katakalain niyo po, aba nakikinig kaming ganon. Nagsalita po yung babae. Ang pangalan ng tatay ko, Perfecto, kaya pala yung Perfecto. Sabi ng babae, ay, ayan na, andyan si Perfecto. Si Kuya Perfecto. Sabi ng tiyahin ko, nasaan? Andyan, oh. At wala siyang ulo. Ang tanong, ba't niya kilala kung walang ulo ang tatay ko? Sige, kayo nga po. Binata na po ako nun eh. Tandang-tanda ko yun. Nandyan daw ang tatay ko, pero walang ulo. Paano niya nakilala ang tatay ko na walang ulo? Kung wala siyang ulo, sabi ko, naloko na. Di kung kanya ng paniwala na gumagala yung kaluluwa, paano pag namatay na yung kandila, kaibigan? Ba kailangan, pag namatay yung kandila, magsindi ka uli. Di ba? Kaya pala sinasabi nila, naglalakbay lang dito, madilim, hindi nila alam ang dapat punta sa liwanag. Eto pa, pag daw na naginip ka, napanaginip mo ang mahal mo sa buhay, ibig sabihin, humingi siya ng panalangin. Kasi nga daw, yun nga, gumagala siya rito, hindi niya pa alam kung saan sa, o tama ba, sa Sister Serel? Ang tanong, alam niyo po sa Biblia, may turo po ang Biblia. Ang tao po hindi gumagala dito. Wala. Hindi po ganyan ang turo ng Panginoong Jesucristo na kailangan gumala ka pa rito. O, tignan po natin yung turo ng Panginoong Yesus, ha? Ang sulat naman ni Pablo. Ganito naman ang sulat ni San Pablo. Colosas 2:8. Mag-ingat kayo. Sa intro pa lang ni Pablo, anong sabi niya? Mag-ingat kayo. Tignan natin yung intro ni Jesus. Noong panahon niya, nangangaral siya. Nung magsimula siya mangaral. Ito. Sa Mateo 24:4. Tingnan natin yung salita ni Jesus. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo. Si Jesus po, ang turo, mag-ingat kayo. Nang si Pablo po ay nangangaral na, anong sabi niya? Mag-ingat kayo. Bakit po ang salita ay pag-iingat? Tingnan muna natin si Pablo. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabiyag ni inuman. Ibig sabihin, may nangangaral. Yung ninuman, may nangangaral. Balikan natin si Jesus. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo. O, anong sabi ni Jesus? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni inuman. Pareho sila ni Pablo. Kasi si Pablo, apostol ni
Jesus. Yung turo ni Pablo, galing mismo kay Jesus. Walang problema doon. Magkatulad sila. Purihin ang Panginoon. Maliwanag yun ha. Binabasa ko lang po sa Biblia, Poimen Bible, ang Biblia ng mga pastor. Tuloy natin yung kay Pablo. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabiyag ni lumano. Sa panahon ni Jesus, pero nangangaral ng iba. Sa panahon ni Pablo, meron din nangangaral na iba. Kaya po tayo mga tao, pinag-iingat tayo sa mga ganyang klaseng tao na nagtuturo ng tuloy natin. Sabi ni Pablo, mag-ingat kayo pang hindi kayo mabiyag nino sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya. Yung mga tao palang mandaraya, kaibigan. Na ayon sa tradisyon ng mga tao at mga halituntunin ng mundong ito. At ang mga ito hindi ayon kay Kristo. Meron pa lang nagtuturong mandaraya. Yan na nga po yung mga tradisyon na hindi sinasangayunan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mag-ingat po tayo. Ako po personally, gusto nyo magpunta sa cemeteryo. Ang tawag ko dyan, reunion. Reunion. Bakit? Yung mga kamag-anak mo, malayo ang lugar, pumupunta sila, nagtagpo-tagpo kayo sila. Pero kung nakita sa magganyan kung ginagawa nila taon-taon. Magkita na lang tayo sa punto ni tatay. Siyempre, nagkapamilya na sila, nagwa-iway-walay. Pagdating ng Nobyembre, nasa sementeryo sila, magkakapatid. Nagkukumustahan. Okay lang po yan, reunion yan. Pero, huwag niyong aaluan yan. Huwag niyong aaluan. Huwag po kayong padaya sa mga tradisyon na pandaraya. Ayon kay Pablo. Kaya sinabi ni Jesus, mag-ingat kayo. Kanino man. Ganun din po si Pablo. Ingat po tayo kaibigan, especially pagka ganito. Baka may dala kayong bata, mawalay, mahirap magkalungit. Kaya sabi nga nung nasa balita, galing yung bata muna dito, lagyan ng tag, lagyan ng number. Para pag nawalay sa inyo, madali ka namin makukontak. Tama yung ginagawa ng head ng cemetery. Para nga naman hindi pero mas maganda, huwag na lang kayo magsama ng bata. Pero naniwala ka na katulad si Joy pumunta ng interior kasi bago mag-uno nandun siya. May dala siyang motor. Nawala yung susi ng motor. Hindi. Doon ang nasa dumaan niya. Bumalik siya sa barangay kasi doon yung lugar na yan dinadaanan niya doon. Hindi nakita yung susi. Pero nakita sa kabila na nakamotor si Joy dumaan doon. Tapos binalikan yung tingin sa barangay. Bakit hindi nakita si Joy? Nakita yung motor na dumaan siya doon. Tapos wala yung katawan ni Joy. Ano tawag doon? Kaya parang niligaw. Yan. Yan ang sinabi mong yan. Kailan lang makalawa, nanood ako. Ikinakasal. Sa litrato, sa video, nakasal muna, nakita doon sa camera, ay sa litrato, merong makabilong matanda doon sa likod. Kasal nung magkaroon ng anak na yun ikinasal, nung pinabinyaga sa simbahan, meron dumahan naman na babae. Then i-stop yung movement. Matandang babae nakabilong. Yung nakita sa kasal at saka yung babae nung nagbinyag, parehas. Ngayon, pinag-aralan nila yun. Yung
mga matatanda ay kapatid ko namin. Nandun. Ibig Oo, sabihin, oo. kaluluwa nandun. Ibig sabihin, dumalaw. Dumalaw. Unwanted visitors. Ano yun, dumalaw? Oo. Alam mo yung mga ganyan, daya ni Satanas yan. Okay nga si Joy. Oo. Sabi nung barangay, Oo. nagplay-uli. Oo, play-uli, oo. Nakakano si CCTV. Oo. Sabi ko, bakit i-play natin? Nandun yung motor mo. Oo. Pero wala yung katawan mo. Oo. I-play uli. Oo. Wala yung dito mo. Bakit? Wala pa yung katawan mo. Pero yung motor mo nandun. Dumaan. Pero yung katawan mo hindi makita. Sabi ko, parang may nagbibiro. Oo. Yan ay yung mga daya ni Satanas. Dito po sa lupa, eto, hindi kayo maniwala si Satanas nasa lupa. Nandiyan lagi. Ito na lang yung sinabi ni San Pedro. Oh. Kaya sinasabi ko, daya ni Satanas yan. Oh. Mandaraya kasi si the deceiver kung tawagin yan. Basahin po natin yung sulat ni San Pedro. Unang Pedro 5:8. Ito maging handa kayo. Kita nyo, warning kagad. Maging handa kayo. At magbantay. Ang diablo, ang kahaway ninyo ay parang leong umuungal at ali-aligid na naghahanap ng malalapa. Nasa lupa, ali-aligid lang pala yan. Yung nakikita po natin, yung kinuwento niya, kay Joy, anak niya po yung Joy. Call center po yan. Batalyon yung anak niya. Nakita nyo naman sa CCTV pili nila huli. Oh. Yung kinukwento ko, yun nangyari naman kay Jessica Soho yun. Pinalabas sa TV at napanood ko kailan lang. Oh, kita nyo? Ano yan? Mga daya ni Satanas. Oh. Kapag naniwala ka dyan, ayun, nadaya ka ni Satanas. Kaya sabi ni Jesus, mag-ingat kayo. Sabi ni Pablo, mag-ingat kayo. Tandaan nyo po yan. Marami pong kababalagan dito na ang akala ng ibang tao. Kasi kung kailangan Biblia po lagi ang ating batayan. Tatandaan nyo po yan. Ang Biblia nagtuturo ng tama para may correct po tayo. Kaya kung di po ninyo pa sinusuko ang buhay nyo kay Jesus, ako na po ng pagsuko natin. Panahon na po kaibigan para tayo maliwanagan sapagkat si Jesus ay kadala ng liwanag. Salamat po Panginoon Diyos sa katotohanan na tinuturo sa amin at yung nagbahagi ng kwento si Sister Cheryl, tuturo sana niya si Joy at ako naman yung nakita ko naman sa palabas kay Jessica Soho. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Kayong mga nanonood ng video, sana meron kayo natutunan. Hindi po tayo against religion o ano man ang ating pananampalataya o pangalan ng sekta ng simbahan. Wala pong ganun. Basta tayo po kung ano yung binasa natin, kinuwento ni yung tungkol kay Joy. At marami pong ganyan mga kwento. God bless us all. Like and share. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Sister Cheryl Pastrana. Kaway-kaway Sister Cheryl. God bless us all po. Bye.